tayo po'y pinalad na makakuha ng ikangay update at saka reaksyon dun sa nag-viral na mga fire volunteer na sinasabing nagnakaw or nag-uwi ng mga produkto mula sa isang malaking supermarket na nasusunog. Ay po'y pinalad na makakausap si Sir Gladwin Abramso, Fire Marshal, Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines Incorporated. Kuyang Gladwin, Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo. Good morning sa DWIZ, Alo Channel 23. Sir? Good morning po, Sir Gladwin. Hi sir, good morning po. Good morning po mga sir. Good morning po. Glad to meet you, Sir Gladwin. Maraming salamat po. Alright, mukhang malamig dyan sa lugar mo. Nasaan ka ba ngayon? Medyo. Nasa convention lang po. Nasa convention. Okay. May kaugnayan ba yan sa pagiging fire marshal mo with your indulgence, Kuyang Gladwin? Yan lakad na yan? Actually, no. We continuously update ourselves, no, for the purpose of, keeping the firefighters updated as well. Nire-re-echo kasi natin yung mga nakukuha natin mga new updates with pertains to the fire approach or fire suppressions, mga ganon. Yun naman ako ina-update pareho palang malamig ang pinagpupunta nito kasama ko. Ako lang yata hindi naka-jacket sa inyong dalawa. Ginaw kayong dalawa. Anyway, pinasasaya lang natin, Sir Gladwin, with your indulgence dahil medyo madugo at matindi-tindi itong pag-uusapan natin. May kaugnayan nito doon sa nag-viral na video na binabanggit na mukhang may ginawang hindi maganda itong mga sinasabing fire volunteer. Bilang isang veterano at matagal na experienced na volunteer at lalo na fire marshal ka, anong unang reaksyon mo nung makita mo tong video na to? Well, actually, upon seeing the video, no, it was quite disappointing. However, since ongoing na po ang investigation mula sa hanay ng ating mga tagapamatay sunog, maybe we will just leave it there and then as not to disrupt or not to compromise yung ongoing operations. However, we sa side po kasi ng mga volunteers, we would just like to make it clear na there's kasi dati ganun ang statement na narinig natin is that hindi kasi PPEs or hindi kasi uniforme ng government yung mga nakita sa video, which is true. And however, it was easily concluded na volunteers na nga sila kasi ang thinking kasi ng lahat is that dadalawa naman yun it's either the BFP or the volunteers. However kasi as of late meron na kasing bago, yun yung sinasabi natin mga barangay firefighters. Oo. So, mga community pang sinasabi, tsaka yung mga kumpanya, di ba? Yes. Na correct. pumapasok Yun sa po ganyan. yung sinasabi nating CFAG. Yun po yung sinasabi natin CFAG, the Community Fire Auxiliary Group, which they call. Tumutulong po sila. Actually, katuwang din po natin sila sa fire suppression. However, the CFAG or the barangay firefighters kasi falls under the BBRRMC. So, parte pa rin po sila ng ating gobyerno. Hindi sila volunteer. Kung titignan po natin. Technically kasi, when we say volunteers aren't being paid. Wala po tong sahod, wala po tong allowance. Oo. So, pag sinabi natin barangay kasi, ang fire truck kasi is being procured under the barangay funds. Ayun. Doon po kinukuha yung pondo, pambili ng fire truck. Unlike po sa volunteers kasi, ang volunteers kasi binibili po yan through the kind-hearted people who donated, who wanted to help the community. Pare-pareho naman po tong community servant. Okay. Ayun, I just want to make it clear. At katuwang din po natin ang mga barangay together with the BFP as the lead agency mandated by law to suppress the fire. Pero ang binabanggit po kasi with your indulgence ka, Kuyang Gladwin, Kuyang Drew, mga kabalitaktakan, hindi lang naman daw ngayon nangyayari ito. Kumbaga, nagkataon na videohan. Nakunan ng video daw. Can you comment on that? Well, ito po ang nag-viral. Ito po ang nag-viral na video. However, kasi
it's hard to comment whether nangyayari to before or not. Well, as far as the volunteers are concerned, we police each other po kasi pagdating sa scene. Mhm. That is why the identity of those on the videos have been easily identified. Kasi sila pinupulis po nilang isa't isa pagdating po sa scene. Ayun na wag kumuha, wag magnakaw, wag gumawa ng kung ano-ano mang bagay as not to ruin the integrity ng fire volunteer community. Right. Meron ding akong nakausap personally, Kuyang Gladwin, malamang kilala mo to pero hindi ko nababanggitin. Aminado siya, maging ang Bureau of Fire Protection na may nakakasingit. Alam mo yun? Nalulusutan sila eh. Oo, kasi merong mga responding hindi galing sa base nila. Yung iba, nakamotorsiklo, nakadala lang ng PPE. Wala ring identification. Bigla na lang sasama. So, syempre, ang intention ninyo is apulayin ng sunog. Hindi nyo nalalaman kung sino-sino yung mga pumapasok. Kasi naka-PPE eh. Diba? Anong say mo rito, Sir Gladwin? Totoo bang nalulusutan or meron talagang lumulusot? Paano ginagawa nyo na hakbang para Sabi mo nga, pinupulis nyo. Oo, paano nyo pinupulis yung mga ganyan? Lalo kapag ganyan mga emergency. Oo, lalaking sunog niya sa malaking establishment, Sir Gladwin. Okay. With regards to that, no, it's really hard to identify sino yung responding nakamotor lang, sino yung responding lehitimong ang intention tumulong sa nasusunugan o yung responding may ibang agenda ika nga sa scene. Kami kasi when we do arrive at the scene, makikita naman po natin kung sino po talaga yung nagalaw, nakilos. And of course, yung likod po ng ating mga PPEs ay may mga pangalan naman po. May mga identity sa anong brigada sila, anong grupo ang nire-representa nila. I believe those seen in the videos kasi wala pong identity Wala pong Actually, mga pangalan yung mga PPE PPE nila. lang. Yes, so ang hirap naman pong magbintang na Grupo. mula sa hanin ng BFP to, mula sa hanin ng volunteer to, mula sa hanin ng barangay to. Mahirap pong sabihin kung sino po ba talaga yon. Unless that is why sabi ko nga I would distance myself from giving out comments pertaining to those looting incidents simply because the BFP is already investigating on the said incident. Right. Pinawin ko lang kasi may mga nangyayari ngayon na binabanggit din ng BFP, Kuyang Drew, kung di ako nagkakamali. Na dati kasi may mga identification yung binabanggit mo sa helmet, may nameplate, meron sa likod. Kompleto Pero may mga nagbabanggit na, maski yung kausap kong veteran fire volunteer, sabi nila, hindi na yata required ngayon na may mga nameplate. Bakit? Mas maluwag na. Mas maluwag na. No, it's not that. Kasi ang nangyayari, I think prerogative 'yon ng bawat isang association na kinabibilangan po ng mga grupo. However, up until today naman po, bihira po talaga natin makita ang mga responders na walang identification. Lahat po sila, karamihan sa mga nakakasalubong po natin sa scene ay may identification. That is for us to know mula sa saang grupo sila. Kasi mahirap din man po. Let's talk about, siguro pag-usapan natin yung safety. Diba? Pag may pangalan, it is easily identified kung saang grupo sila, kung may nangyari ba or whatsoever. Mas mabilis ma-identify yung grupo na yon. Alright. Ngayon, nangyari, may nabunyag, anong reaksyon nyo? Ikaw, lalo ka na, veterano ka. Wala pa yata kami sa mundo. Fire marshal ka lang. Wala pa yata akong balbas at bigote. Fire marshal ka na. Hindi, to be serious on the matter. Paano nyo ipupulis ngayon? Lalo at may mas mga ganyan maghihigpit nakakalusot. ba kayo ngayon, Sir Gladwin? Yeah. Definitely mas lalo tayong maghihigpit mula sa hanay po natin. And everybody's being reminded na hindi porket damaged goods na, pwede na natin gawing souvenir, pwede na nating iuwi o gawing remembrance whatsoever. Since those are all part ng investigation ng ating arson, okay? O kung insured man yan,
Ay, 'di ba? Mm. Kasama po sa mga reports na ginagawa po nila. That is why as responders, ang trabaho po natin is to suppress the fire. In fact, ang lead agency naman po is the BFP. Correct. Volunteers are there to support the BFP. Mm. Ayan. When it comes to word support, hanggang saan kayo? Pwede ba kayong pumasok, labas-pasok sa loob ng fire scene or hanggang labas lang kayo? Dahil support lang kayo Sir Gladwin. Yeah. Actually, pagdating po sa scene, no, we do coordinate kasi with the BFP. Kung mapapansin nyo po, as of late, BFP, nagpapalog in na po sa fire scene ng mga responders. Kung sino yung brigadang rumesponde, may whiteboard na po doon. Pinapa-check in po ang mga grupo na nandun. First is to identify sino po ang or ano pa po ang resources na meron ang bureau that time to help them suppress the fire incident. Ayan. Pangalawa is for accountability as well. Po, Sir Gladwin, meron ba kayong data, meron ba kayong record kung gaano karami yung mga fire volunteer groups sa buong bansa? Mga miyembro. O mga miyembro? Meron ba kayong hawak? Okay, good question. No? With regards to the list kasi ng fire volunteers, marami na po kasi tayong association nowadays. All right? I think we have more or less 6 associations. Mula sa grupo po namin, we have more or less 29 groups with more than 1,400 firefighters actively responding. As of Nationwide today. yan? NCR-wide po. Right. Okay. Ayan. Right. Sa dinami-dami ng mga member ninyo at official, Sir Gladwin, kahit sa mukha lang, magkakakilala kayo? Yeah, maliit kasi ang mundo ng pagbubumbero. In fact, even yung grupo from the other associations, kaibigan naman po natin lahat. Lahat naman po magkakakilala eh. Even ang BFP, mula sa hanay po ng pamatay sunog, magkakakilala naman po lahat. And we do give courtesy call, we do reports sa BFP as protocols. Right. Ayan, pagdating po sa sunog. Dahil sa sinasabi mong magkakakilala kayo, namumukhaan mo ba yung mga nasa video? Yun kagaya ng sinabi natin, under investigation. Daya mo! Ang daya mo, boss! Ayan, kitang-kita naman. Actually, naka-side Yes, view kasi. Side view. Diba? Medyo Di ba? against the light. Tama ba, Kuyang Drew, Sir, Against the Kuyang light, Gladwin, na bawat grupo magkakaparehong uniform para ma-identify? Tama ba? Or talagang masabi lang? May distinction din Oo. ba? Meron bang ganun? Diba? Philippine Army, Philippine Navy, Oo. Philippine Air Force. Kayo may ganun ba? Actually, ganon. Nagkakatalo yan sa kulay ng helmet pagdating sa rango. Ang helmet kasi, pag sinabi nating nakaputing helmet, yun po yung mga sinasabi nating mga chief, yung mga hepe. Pag pula, sila po yung mga kapitan, teniente. And then, ayun nga, yung kulay itim or kulay dilaw, sila na po yung ating mga firefighters. Pag fire Ayan. marshal, anong kulay? Di ba puti? Puti rin po, yes po. Okay. Okay. Opo. Right. Puti rin po. Now, with regards naman sa PPE, kung mapapansin nyo po, pagdating sa scene, ang daming kulay di ba? May actually, dilaw, may iba. minsan may Oo, asul, may iba. minsan, oo. Pero yung international standard kasi, kung mapapansin po natin, is that pagdating po sa US, 2 kulay lang po ang PPE nila sa hanay po ng firefighters. Pag tag-init, dilaw po ang suot nila or brown ang suot nila. Pag taglamig, dark color po, yung itim or yung dark navy blue ang suot nila. So doon lang po nagbabari yun. Sa atin po kasi hindi po medyo nasusunod yung ganong standards. Opo. Sir ng Gladwin, kulay ng PPE. yaman din lamang binanggit mo na kanina tungkol sa BFP. Though kayo ay support in good terms naman ho ang mga Definitely. ang buong mga volunteer group sa inyo sa BFP. Kahit hindi ho ba tayo nagkakaroon ng konting kompetisyon kasi di ba kiskisan. Ito Ang lalaki ng mga Sa Gladwin matagal akong nasa field Ito, ewan ko kung i-agree ka dito Ito, sorry, wala sa Bakit mas mabilis kayong dumarating kaysa sa mga taga-BFP? Lalo yung mga malalaking sunog yung
Ah. At mas magaganda tangkar ninyo. Ang agang hot seat nito. Pwede ka na magsabing next question, please. Hindi, actually ganon. With all due respect sa ating BFP, all right. Pagdating po sa scene, kagaya po na sinabi natin, we do check in and then we do coordinate with them pagdating po sa sunog. Kaibigan po natin, katawan po natin ang mga taga BFP. Wala pong kompetisyon, wala pong away, wala pong girian na nangyayari during the fire operations. Them being mandated by law to as the lead agency, tayo po as part ng auxiliary team to support the lead agency when it comes to fire suppression. Opo. Ayun po. Sabi mo kasi Now, during with regards naman po with regards naman dun sa bakit nauuna. Ayan. Siguro nagkakataon lang na mas kalat lang po ang mga fire volunteers sa scene. Okay, or should I say sa community. Ayan. Yung pa, yung But tanker. may solusyon naman po Actually, may solusyon naman with regards to who being the first. All right? Kagaya po na sinabi natin, ang ating mga kasamahan sa barangay, being part of the government, they can always represent the BFP pagdating po sa scene. Like for example, nagkaroon po ng sunog sa isang lugar. Kung marami ang volunteer, mas marami ang barangay. So pag nagkaroon ng sunog sa isang community, the barangay fire trucks can easily respond dun sa scene kasi hodang masundan pa siya ng Santa Makmak na volunteers. Pagdating naman po ng BFP, they can always take over dun sa unit ng barangay since it is government owned and being the lead agency, they have the right to do so dun sa barangay fire truck. Issue ng fire truck, ba't mas magaganda tanker ninyo? Nakita ko mukhang high-tech, no? High-tech, tsaka tilader nyo, ang hahaba, Oo. tataas ang nakukuha. Matic pa Marami lang po nowadays na mga may gininto ang puso na willing Yun! Paka-safe ng sagot. Ito, Ayun seryoso po. So, again, marami- Sir Gladwin, with your, dahil pinanggit mo rin lang yung sa PPE, last few questions. Kasi Sige po. sinasabi nila na parang sa tabi-tabi nakakabili ka na ng PPE. Tapos ngayon, kung ikukumpara ang PPE natin sa binabanggit mo sa ibang bansa, nagmumukha tayong dugyot. Tama ba? Well, yung PPE kasi may mga nagpaparating na po kasi ng mga PPEs na dinodonate po sa fire community. Hindi lang po volunteers ang nagiging recipient noon. In fact, pati ang BFP ay nagiging recipient din po ng mga kagamitan na to. So, siyempre, kung dinonate sa atin yan, sino ba tayo para maging choosy pa? Right? It's more of goods that are donated to us. And kami po, we are just putting it into good use. Ayan po. Kagaya po na sinabi natin, ang lahat po ng tulong na binibigay sa fire volunteers, hindi naman po literally volunteers ang nagiging recipient o nakikinabang ng mga dinodonate ng ating community. It's the community who benefits from those donations. Kasi kung ano man ang idinodonate sa amin, sa community rin po namin sila ginagamit. Right. Ayan. Teka na, kayong Okay na ako eh. Sige, sir. Baka, Sir Gladwin, baka may karagdagan ka. Parang napansin namin, pinagpapawisan ka na eh. So, bigay mensahe ka na lang sa mga kababayan natin. Go ahead, sir. nawagan po ninyo. Maraming salamat po, sirs. No? Maraming salamat po, sirs. Fire Prevention Month is fast approaching. Mag-ingat lang po tayo. Ito na naman, tumataas na naman po ang census ng ating mga fire incidents. So let's all be vigilant, let's all be careful. And mula po sa hanay ng sa mga rumiresponde, let's all be accountable, let's all be responsible sa ating mga actions pagdating po sa scene. Remember, yung mga nire-respondihan po natin, sila yung mga nangangailangan ng tulong natin. So we are there to help save
the lives and the properties through the spirit of volunteerism. Huwag po natin gawing instrumento o ang pagiging volunteer para sa ating mga personal na intensyon. Ayan. Right. At we hope sa mga susunod na pagkakataon muli ka naming maabala at muli mo kaming pagbibigyan. Definitely. Lalo sa- Anytime, sir. Fire Anytime. prevention. Anytime, mga sir. Alright. At sa pagbalik mo ng Pilipinas, alam mo na, ha? Ingat, sir. Ingat. Ingat, salamat Kamusta sa po. tropa? Salamat. Kamusta sa tropa? Ingat, ingat. Thank you. God bless. Maraming Good salamat. morning. Magandang umaga Morning po sa po. lahat. Alright. Thank you, sir. Po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Gladwin Abramso, Fire Marshal, Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines Incorporated.